Sa sobrang dami kong ni-request na toppings para sa aking pizza, nahirapan tuloy yung asawa ko na ilipat yung pizza dito sa anek na bilog, hindi ko alam yung tawag. Ayan kasi yung magta-transport ng pizza mula dito sa countertop papunta sa oven. Buti na lang at nailipat niya pa rin ng maayos dahil kung hindi, kakain ako ng wasak na pizza ngayong araw na to. Every Saturday night ay nakaugalian na ng asawa ko na ipagluto kami ng kanyang homemade pizza or focaccia. Siya mismo ang gumagawa ng dough, pati yung tomato sauce na ginagamit ay sariling gawa din namin. Ganito yung itsura ng authentic na Italian pizza. Manipis na crispy yung crust. For the dough recipe, gumamit lang kami ng 500 grams of Manitoba flour, 500 grams all-purpose flour, 1 gram of yeast, 80 grams olive oil, 6 grams of white sugar, 2.5 grams of salt, and 600 grams of water. So, hindi siya masyadong nahirapang magmasa dahil meron kaming mixer. Tapos, pinag-iwa-hiwalay niya yung mga dough at least 220 grams kada isa. And then, pinapaalsa niya yan for about 12 to 18 hours. At ganito naman yung mga usual toppings na hinahanda niya. Bulaklak ng kalabasa, fried zucchini and fried eggplant, sibuyas, sweet peppers, tuna, hot dogs. Meron ding puso ng artichoke, olives, mushroom, at yung aming homemade na tomato sauce. Mas masarap nga pala yung pizza kapag dito mo siya lulutuin sa wood-fired oven. Dito nga pala sa Italy, kapag kakain kayo ng pizza, tagi-isang order talaga kayo. Tapos pizza lang talagang kakainin nyo. Minsan merong fries on the side. Yung asawa ko lang yung mag-isang gumagawa nitong mga pizza. Ayaw niya na may ibang kamay na pakalat-kalat dyan. Ako naman, best in supporting actress lang dito sa gilid, naghihintay lang ng mga utos niya. Ay, nakalimutan ko yung ganito. Kuha mo ako ng ganon, kuha mo ako ng ganyan. Ganon, bali runner ang ganap ko dito. Pero pag sa oras ng shoppingan, ganun din naman yung role niya. Nagaantay din siya na kung ano yung mga ituturo ko. Bili mo ako ng ganun, bili mo ako ng ganyan. O, diba? It's a tie. Kapag ako na yung magpapaluto ng pizza, halos ipalagay ko na lahat ng toppings na nandyan. Kaya ayan, sobrang bigat na pala ng pizza ko, hindi niya na malayan, kaya nahirapan siyang ilipat. Mabilis lang maluto yan, in less than 5 minutes, ready na yan. Kaya dapat talaga nakabantay ka dyan habang niluluto yung pizza. Ito nga pala yung reason kung bakit pagdating ko ng Pinas, naging choosy na ako when it comes to eating pizza. Hinahanap-hanap ko yung Italian style quality ng dough. Manipis na crispy yung crust at chewy naman yung center. Oo nga pala, bawal na bawal dito yung maglalagay ka ng pinya sa pizza. Tataas talaga ang mga kilay nila. Buti na lang din at hindi ako mahilig sa Hawaiian pizza. Ito naman yung pinaka-basic na pizza nila. Pizza margherita ang tawag. Tomato sauce, fresh basil leaves, mozzarella cheese, at extra virgin olive oil. Ito yung usual na ino-order para sa mga bata. Minsan dadagdagan din nila yan ng hotdog tsaka french fries. Yes, dito ginagawa nilang pizza topping ang french fries. Minsan pati rin ang boiled egg. Pati rin pala ang pistachio nuts. And within 3 minutes, ayan, luto na ang ating pangalawang pizza. Hindi ko na nakunan lahat ng ginawa niya, pero ito yung iba. Ayan, yung merong kasamang bulaklak ng kalabasa, na meron ding zucchini. Tapos ito naman, hindi ito para sa kambing ha. Rocket salad yan na merong prosciutto crudo.